Kamusta po sa inyo lahat? Ito po si Art. Ito, ating pong pag-uusapan itong West Philippine Sea sa karasang ginagawa lagi sa atin ng China para makuha yung Ayungin Shoal. Talagang hindi sila tumitigil ng pangbubuli sa ating mga nag-susupply diyan sa Ayungin Shoal, yung mga nakatira diyan mga sundalo. At saka hindi na talaga tumigil itong China wala na silang hindi na talaga ginagalang ang Pilipinas, yung ating sovereignty ng Pilipinas. Akala mo sila na talaga ang may-ari ng Pilipinas. Paano namihasa kay Duterte Noong panahon ni Duterte, pinayagan talaga ni Duterte yung West Philippine Sea na makuha ni Xi Jinping. Talagang ibinigay niya kay Xi Jinping yan. At ang sinabi pa nga niya ay yung oil at saka yung gas na naandyan sa may Ayungin Shoal na pag-aari natin is sa West Philippine Sea, na nasa West Philippine Sea, ay ipinangako din niya yan kay Xi Jinping na siya ang kumuha at bibigyan na lang tayo, susuplayan na lang tayo. At sabi nga, lahat free. Sabi pa niya. Kaya nga sabi niya, kung maaari nga, gawin mo na kaming province of China. Di yun po sinabi. Sabi mo, hindi, biro lang yun. Sasabihin mo sa akin, biro lang yun. Ang biro sa communist, sa Chinese communist, sa mga communist, walang biro sa kanila. Yan ang inyong tandaan. Walang biro. Puro ito sa kanila ay talagang ibinibigay mo na. Ang pahintulot. Hindi biro sa kanila yan. Walang tawa-tawa diyan. Ayan ang sinabi ni Xi Jinping, ni Duterte. At saka siguro nga, napangakuan siya doon sa nalagyan ng pangalan yung kanyang ina doon sa Ayungin. Doon sa tawag dito sa Fujian, China, na mailagay yung pangalan ng nanay niya doon sa university doon. Ang inilagay na pangalan ay Soledad Duterte. Baka yan ang ipinagpalit. Okay? At saka, siguro, sabi nga ni Rookie, ay basta ang mahalaga tayo ay makapagbenta ng saging at saka durian sa China. Yan ang mahalaga. Kaya pinabayaan na rin niya West Philippine Sea. Ang mahalaga ay makapagdala ng mga dun. Saging at saka ano bang namang lagi naman hindi ba kayo nakakalata si Roque laging gusto yung saging? Ano bang ayaw ko kung anong taong ito laging gusto yung saging? Talagang yan ang ibig sabihin yung mga ganyang pananalita, hindi naman lang tayo sa China makakapagbili ng kung ano mga produkto ang nasa Pilipinas. Meron pa rin diyang mapapagdalahan tayo. Ipinagpalit nilang lahat yan. Wala nga tayo ang mga mangingisda natin na epektuhan ngayon. Wala silang kabuhayan. Yeah. Nagbigay ka ng maybe dala tayo ng export tayo ng mga banana at saka yung durian sa China, pero ang mangingisda, wala silang hanap buhay. Ang nangyayari tuloy sa ginagawa natin ay lalo lang lumalakas ang loob ng China na pasukin at panghimasukan lagi ang Pilipinas. Pero atin pong pakikinggan si Secretary Enrique Manalo para malaman natin talaga kung ano ang hakbang ng ginagawa nila para matigil na itong ginagawang panghaharas ng China dito sa atin sa West Philippine Sea po. The department also sent a note verbal. Without going into the details, the essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident and the fact that yung Philippine Air Force jet plane posed no threat to the PLA Air Force. Ilang araw matapos na gamitan ng Chinese Air Force ng flares ang ruta ng eroplano. Kita mo kayo, yung pong PLA ay mga people's yung mga army na yan ng China. People Liberation Army ng China yan. Mga army na talaga yan. Ito may jet na. Pero yan jet ang nakita natin dito na siya nang aabuso sa ating plane na hindi naman talaga tayo lalaban.
Pero Philippine diretso Air Force na nagpapatrolya sa Baho de Masinloc, formal nang naghain ng reklamo ang Pilipinas laban sa China kaugnay nito. Kinumpirma ito ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng DFA para sa 2025. Ayon sa kalihim, iginiit ng Pilipinas sa China sa pamamagitan ng note verbal ang karapatan nito sa airspace ng Philippine Maritime Zones. These were local flight operations, and they did not violate any sovereignty or jurisdiction. They're within our rights, and they entered over our airspace. So sila pa ang umenter sa ating airspace. Alam mo, ang China, ang China ay malayo sa Pilipinas, like 800 miles away. Tayo, 200 miles doon sa West Philippine Sea, atin yung mga, doon, mga island doon. Ay sila pa ang matatapang na tayo pa ang binubuling masyado diyan sa Pilipinas. Pero, pakikita ko po sa inyo, yung mga kinuha na ng China na mga island diyan sa West Philippine Sea. This is Fiery Cross Island. It's a little more than 1 square mile in size, and it's home to a Chinese military base. There's a 10,000-foot airstrip, an advanced radar station, a missile defense system, and about 200 troops. But the strangest thing about Fiery Cross Island is that 2 years ago, it didn't exist. There you go. Wala pa. Ito yung nakita sa Hubble Scope ng Amerika. Ito yung binabantayan nilang lahat ito. Hindi pa sila naggagawa. 2014. Pero nung si Duterte, 2015 ito nang talagang binanata ng China eh. Pero ito pakinggan pa natin. And neither did the 6 other Chinese military bases that have been built on man-made islands in the South China Sea. Yan ang nilagyan. Yung Quarteron Reef, Subi Reef, Mitchell Reef, Johnson Reef, Haggis Reef, Gavin Reef, Fiery Cross Reef. Yan ang nilagyan ngayon ng mga military bases ng China. Sino pong inirereklamo natin sa atin sa Pilipinas? Sinong inirereklamo ng mga Senado, Kongreso, na sinasabing laging ang mag-uumpisa ng war sa Pilipinas ay Amerika? Paano hindi lalakas ang loob ni Xi Jinping na ito'y tayuan? Ang nagre-reklamo mismo sa atin ay ang mga Pilipinong Senado, Kongreso, na nasabi nilang ang mag-uumpisa ng war sa Pilipinas ay Amerika. At ang nakikita nila, yung mga galaw ng Amerikano, kung anong ginagawa doon, katulad nga po, nung nasa Senado, ano sinabi ni Ruben Padilla? Bakit ang Coast Guard ng Amerika ay naando sa may Ayungin Shoal, na yung naglalayag doon? Ang Amerikanong Coast Guard, they have the right to navigate those area. It's a free area kung sino. Hindi na Mr. pa magpaalam sa Pilipino, sa Pilipinas, o sa China, o kung sino mang may-ari. Walang nagmamayari noon. International airspace. So, pwede silang maglayag doon. Pero sino nagtatanong na dapat hindi? Sina Padilla. Ito ang mga tumutulong sa China. Hindi, kaya si Xi Jinping, ba't ako pupunta pa sa Pilipinas? Tinutulungan na ako ng mga Senado doon at saka mga Kongreso. Ang sinasabi nila ay Amerikano ang siyang mag-uumpisa ng gera. Kaya ano nga sinasabi ngayon ng ambassador ng China sa Pilipinas? Hindi. Ang mga Amerikano na andyan. Paano? Napakinig kanino? Sa mga Senado. Napakinig sa mga Senado at Kongreso ng gusto nilang paalisin ng Amerikano. Ano nga yung sinasabi ng China? Dapat hindi makaialam ang Amerikano. Saan nila nakuha yung mga ideyang yun? Sa Pilipino, sa ating mismong mga Senado, sa mga traidor na ito ng ating bansa. Pero ituloy pa po natin ito. If you look at this satellite image from 2014, you can see huge Chinese ships collecting around remote reefs in the Spratly Islands, an archipelago in the South China Sea. In this image, these ships are rapidly pumping sand and rock up onto the reef. They're building islands. There you go. They're building island. 7 itong nilagyan nila.
Sino nagbigay nito ng pahintulot? Si Duterte, ng panahon ni Duterte. Ano kasi sinabi po si ni Duterte doon sa kanyang pagtatalumpati doon siguro doon sa Mindanao o kung saan man doon na may mga business people na mga Chinese at mga kung ano. Ano sabi pa niya? Na si Xi Jinping is a man of honor. Siya ang tutulong sa Pilipinas. Kahit sinasabi nga ng mga professor diyan, bakit hindi tayo tinulungan ng Amerika sa panahon ng nung ginagawa ito ng China. Yan, nakikita talaga ng Amerikano ang ginagawa ng China diyan sa buong West Philippines, sa buong mundo. Ibig ko lang sabihin, bakit manggugulo ang Amerika at ipipilit kay Duterte na wag pumunta ng China? Ay si Duterte mismo ang sabing, I love China, mahal na mahal ko ang China. Kami ni Xi Jinping mag-friend kami. Hindi ako pababayaan niyan. Kaya nga sinabi niya, China, Russia, and Philippines against the world. Yun ang sinabi niya. Oh, nakuha ngayon, sabi, anong gagawin ni Xi Jinping? Ibig sabihin nun, let's go just build our yung ating military bases. Ay kung nagkasundo na yan, ay ba't maggugulo ang Amerika? Ang gusto lang naman ng Amerika ay yung international water ay wag makontrol ng China. Yan ang gusto lang ng Amerika. Ay nakita rin talagang magkakaroon ng gera diyan kung hindi siya tutulong sa Pilipinas, kung hindi siya magdadala at ibabalik yung mga EDCA, yung mga bases diyan para ma-stop si Xi Jinping sa binabalak niya kagaguhan, dahil ang gusto talaga niya makuha yung Ayong Isyol at makuha din yung yung pong oil at saka gas na nakita diyan ng Amerikano. Na sinabi sa atin yan ay sa Pilipinas. Sa Pilipinas yan, hindi sa China. Yan Ayong Isyol, sa Pilipinas yan, hindi sa China. 7 na ang nakuha. Gusto pang kunin lahat eh. Kaya nga gusto niya kunin ng China, ang oil diyan. Kapag nakuha niya lang Ayong Isyol, yan ay dire-diretso diyan silang sa exploration nila ng oil at saka gas. Dahil ang China, wala talaga silang gas eh. Wala silang yung mga mina ng gas doon sa kanilang sa bansa nila eh. Kaya nanakawin talaga yan eh. Dahil hindi siya pwedeng mag-war, lumaban ng war kung wala siyang oil. Kung siya bibili lang sa Russia or either Iran, hindi madaling saraduhan yun. Kung siya makikipaglaban ng war. Gusto niyang may makuha siyang may mga military base siya dyan at dyan nila pinapangping yung oil na yan para sa kanilang kagustuhan. Hindi tayo bibigyan. Ano sabi ni Duterte? Alam mo, pag kinuha yan ng China, lahat free. Ewan ko kung saan nakakita. Yun ang mga taong naando sa nakikinig sa kanya. Nagpapalakpakan para ng mga gago eh. Saan ka ba naman nakakita sa China, okay, na lahat ay free? Nakakang mamatay na mga tao doon sa gutom. Alright? Yung matatanda doon sa communist, yung matatanda na paira-ira na, pinapatay na dahil pampabigat pa. Ganyan na communist. Nang weting naman, para naman kayo, kung yung si Mao, ilang milyon ang ipinapatay noon. Ay para namang hindi kayo nagbabasa ng history ng China eh. Yan bang mga Indonesia, Malaysia, yung iba't ibang sa lugar na yan ng Asia, yung kay hihiwalay sa China kung magandang palakad ng communist. Kaya nga nagkaroon ng gera-gera diyan eh. Sa Vietnam. Kaya nga nagkagera-gera hanggang sa ngayon, pati yung mga Muslim na nakatira doon sa China, pinapahirapan pa nila at ayaw ni Xi Jinping na magpatayo ng mga kung pinaalis nga yung mga mga tore ng communist ng Muslim. Oh. Yan ba sina Ruben Padilla na yan? Inaalala niya yung mga ka-Muslim niya doon sa lugar na yun? Hindi ha. Mahal na mahal nila ang China. Magbasa muna kayo ng mga yung history niya, kung ano nangyayari sa communist doon.
sa communist kung paano tinatrato ang mga Muslim doon. Kung maipagtanggol ninyo ang China, nito si Ruben Padilla, si Bato, si Jaime Marcos, akala mo ang kalaban natin ay mga Amerikano lagi. Ang kalaban po natin ay itong mga nasa loob ng Senado na mga traitor ng Pilipinas. Yan na iba pa diyan naandyan dyan sa mga kongreso. At yan si Duterte, yan ang mga traitor ng Pilipinas. Lahat ng Duterte, lahat ng mga yan. Walang gagawing mabuti sa Pilipinas. Ang gusto lang nila, mga bulsa nila mapuno. Ito pa Ano nga ngayon ang nangyayari? Marami na rin silang naitayo roon na military facilities. Magbabalita si Gio Robles. Mula Pag-asa Island sa Spratlys o Kalayaan Island Group, dose-dose ng Chinese maritime militia vessels ang makikita patungong Subi o Zamora Reef. Nagmukha na ngang paradahan ang bahaging ito ng karagatan. Ang Subi Reef na okupado na ng China, imbes na beach o bahura, mga 7 island ito na military base ng China. Tataas ang gusali sa gitna ng dagat ang makikita. 100 feet above sea level tayo at mula nga sa sinasakyan nating aircraft, itong BIPAR, ay tanaw natin yung malasyudad na artificial island na sinayo ng China sa Subi o Zamora Reef. Yan, Zamora Reef. Nang simulan ng China ang reclamation o pagtatambak sa Subi Reef. Sa loob ng isang dekada, nakapagtayo sila ng airfield, mga warehouse at aircraft hangars. May mga nakatambay ding eroplano at mga barkong pandigma ng China. Mga barkong pandigma. Alam ba ni na Bato yun? At saka yung mga kongreso at saka yung mga senado na yan na si Ruben Padilla at saka si Jaime Marcos. Mga pandigma. Ano kayang gagawin ng Chinese dito? Ng mga communist dito. Isipin po niyo kay mga Pilipino, ano kaya pong gagawin ng mga military na ito ng China? Sasabihin nila, i-open sa tourism at kayo mamasyal doon? Hindi Ang gagawin niya, talagang gusto nilang sarduhan po yung international water na yan. Gusto nilang kontrolin. At pag nakontrol nila yan, makukontrol niya lahat yung mga nakatira dyan, yan, Japan, lahat-lahat. Anong gagawin kaya ng mga itong Japan, Indonesia, Malaysia, yung South Korea, at saka itong India? Ano kayang gagawin nila? Manunood na lang, oh yeah, that's good. Hindi mag-uumpisa ng war. Magwawar talaga kahit wala ang Amerikano. Nagpunta ngayon dyan ang Amerikano para mapigilan yung war na yan. Para baka lumala ng lumala ay hindi talaga hindi na matutuloy sa war. Tingnan mo Tingnan mo na lang ang ginawa ng Indonesia at saka Malaysia. Yung Malaysia, hinukay nila yung oil nila at saka yung nagkaroon sila ng exploration oil doon at saka gas at saka yung mga island nila. Hindi magalaw ng China. Ganon din ng Indonesia. Hindi magalaw ng China yung kanilang island doon at saka yung mga oil na nakita nila doon. Yung reserve nilang mga oil doon. Hindi. Bakit? Sinabi agad kay Xi Jinping, we have open market. We can do export and import. And we can still open the tourism. But that island, at saka yung oil and gas, at saka ganun din ang sinabi nila, that is owned by Malaysia. That's owned by our country. Don't touch it. Tinetret pa ni Xi Jinping yung dalawang country niya, yung Malaysia at saka yung Indonesia. No, yung talaga Anong ginawa ng Indonesia? Pinakaon ng USA. Pinakaon din ang tawag dito yung Australia. Nagpunta roon, tinulungan sila. May nagawa ba ang China? Ganon din ang ginawa ng Malaysia. Ay ano pong nangyari sa atin? Anong ginagawa sa atin ng ating mga senado at saka mga kongreso? Sinong minumura nila? Sinong nirereklamo nila? Ang Amerikano. Bakit naandyan po ang Amerikano? Bakit ang Amerikano ay naglalayag? Yung Coast Guard ng Amerikano. Nakita ni Ruben Padilla.
na bakit naandoon. Paano hindi lalakas ang loob ni Xi Jinping na gawin itong mga island na ito? Ay, ang kalaban po natin ay mga senado tsaka kongreso na nasa loob ng ating gobyerno. Isipin ninyo yan. Just, kung mayroon kang common sense, just isipin mo na lang. At kung tayo may common sense, anong gagawin ni Xi Jinping sa mga military bases na ito? Gagawing ano? Tourist spot? Sus Maria. Ang lagi nyo sisisihin, ang Amerikanong tumutulong sa atin. Yan ang mga nakikita ng mga traidor na mga nasa loob ng gobyerno ngayon natin. Pati, sina Duterte, mga traidor yan. Iulitin ko ulit, mga traidor yan mga yan. Mga bulsa lang na mga yan ang gusto ng mga. At saka sinasabi, si Duterte magaling na presidente. Kung si Duterte ay magaling na presidente, bakit maraming namatay sa droga diyan po sa Pilipinas? Bakit ang Pogo ay tinayo diyan? Isipin po natin ano gan nangyayari ngayon sa Pogo. Ang droga ay galing po sa China, Communist China. Walang nakalalabas ng buhay sa loob ng country ng communism. Wala. Palalabasin kanila na may pahintulot. Ay yung pagang fentanyl at saka yung mga shabu ang lumabas doon. Inilalabas talaga ni Xi Jinping yan dahil si Duterte mismo ang drug lord diyan sa Pilipinas. At kung talagang magaling si Duterte na presidente, ano po ba nangyari sa Marawi? Nasaan po ang Marawi? Nasa Mindanao. Yung mga anak niya, governor, mga mayor. Hindi ko sinasabing mayor ng Marawi. Ibig ko lang sabihin, ang presidente ay si Duterte. Sino pong presidente nung nakaraan na nagkaroon ng gera sa Marawi? The first time na nagkaroon ng gera sa Marawi, sino presidente? Taga Mindanao mismo. Si Duterte. Kanyang lugar yun. Bakit natamna ng Maute yung mga bahay-bahay doon ng military weapon? Isang taong pinagplanuhan ng Maute. 4 billion ang kay Duterteng nakukuha sa gobyerno na anong tinatawag? Confidential fund. Saan ginamit yun? Hindi man lang namalayan na nagtatanim na pala ang Maute. Nak ng weteng naman. 400.5 billion peso. Saan ginamit ni Duterte? Ano ngayon nangyayari sa Pogo? Anong crime ang nangyayari sa Pogo? Maraming crime. Maraming involved. Mga yumayamang mga ano. Si Lito Lapid, yumaman. Bakit? Diyan sa Pogo. Mga animal na yan. Di baling mamatay ang mga Pilipino. Ang mahalaga, mapuno ang mga bulsa ng mga animal na ito. Paano hindi ka magagalit sa mga gagong taong ito? Pinapatay ang mga Pilipino. Natutuwa sila. They were undertaken over airspace. Ito po, balik natin kay Secretary. Ano kung talagang gagawin nila? And those were the main points we stressed to China in these statements and also in our note verbal. Muling natanong ang kalihim kung tanging diplomatic protest na lang ba ang magagawa ng Pilipinas laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Giit ni Secretary Manalo, nananatili pa ring bukas ang Pilipinas sa pakikipag-usap sa China. Ito po, wala na talagang diagulo na magagawa na pakikipag-usap sa China. Sa kanila po, ang communist talaga, ang communism, talagang like highway or the highway. Ang kanilang rules talaga ay yung kanilang gusto. Hindi yung wala ng diplomatic, wala ng diplomasya, there is no more yung ito yung my way or the highway. That's it. It's done. Kahit hindi na mangyayari yung ating gusto. Ang akin lang masasabi dito, magpatulong na tayo sa mga Amerikano. Naandiyan na naman sila eh. Ba't hindi pa lubos-lubusin?
Naandi yan na. Tutulungan tayo ng mga yan. Mauhukay natin yung oil na yan. At saka dapat na sabi natin yung pagdadala ng mga ano ay paano ang sino nagbabawal na wag magpatulong sa mga sa mga Amerikano. Ito mga Kongreso at saka Senado. Ito mga traidor na ito ng bansa. Sila ang pumipigil. Bakit ayaw talaga nilang makuha natin yung oil na yan at matulungan yung mga mahihirap po sa atin eh. Yung mga pag-aaral ng mga bata, sana kung makukuha naman po yan, sana magastos, magamit sa magandang pamamaraan, sa magandang, yung maiitulong sa mahihirap na tao diyan sa atin sa Pilipinas, sa mga healthcare, sa mga pag-aaral ng bata, kung yung mga talagang yung pakikinabangan ng ating mamamayan. Yan na lang ang ating gawin. Huwag natin, katulad ng ginawa ng Malaysia at saka Indonesia, ganun. Kung lagi pa natin sasabihin, gano'n rin China, hindi po titigil ng mga yan. Ay nakapito na silang sa base, military base diyan, yung nakuha na nila yung 7 island diyan sa West Philippines. Ang gusto pa nga nila makuha yung Ayungin Shoal dahil nandiyan po yung oil na kailangan nilang kunin. Ay sana nagustuhan po ninyo ito. Ito po si Art. Muli ako po muling mag YouTube. Hanggang dito na po lamang. Ito po si Art. Maraming pong salamat.